Kamusta? Ngayon, tatalakayin natin ang Ibong Adarna. Ang mga anak ni Don Fernando, buod ng mga saknong 7 to 29. May tatlong anak si Haring Fernando at Reynang Valeriana sa Kahariang Barbania. Si Don Pedro, Don Diego, at si Don Juan. Si Don Juan ang pinakamahal ni Haring Fernando. Tinuruan ng mga magkakapatid hindi lamang sa paghawak ng mga sandata, kundi gayon din sa pagkikipag-ugnayan sa kapwa bilang paganda sa paghawak sa kaharian ng kanilang pamumunan. Ang panaginip ng hari, buod ng mga saknong 30 to 45. Isang gabi, nanaginip si Haring Fernando tungkol sa kanyang bunsong anak na si Don Juan. Si Don Juan daw ay niloko, pinatay at hinulog sa isang balon ng dalawang hindi magkakalalang lalaki. Mula noon, ang hari ay naging malungkutin at laging may takot sa kanyang isipan. Hindi makatulog at hindi rin makakain. Laging nangungulo sa ang isipan dahil sa kanyang napanaginipan. Ang hari ay nangayat at halos butot balat na lamang. Dahil dito, nagkasakit ang hari. Pinatawag ang lahat ng mga manggagamot sa kaharian upang malaman kung anong maaaring mapagaling sa kanya. Ayon sa isang manggagamot, ang awit lamang ng Ibong Adarna ang makakapaggaling sa hari. Ang ibong ito ay makikita sa kabundukang Tabor, ngunit mapanganib ang pagpunta sa kabundukan ito. Kung araw, ito ay kasama ng iba pang ibon para maghanap ng makakain, at sa gabi lamang ito umuwi upang mapanghinga. Ang unang paghanap, buod ng mga saknong 46 to 79. Unang inutusan ng hari ay si Don Pedro, ang panganay niyang anak. Si Don Pedro ay tumalima sa utos ng kanyang ama. Iginayat niya ang mga kanyang mga damit, pagkain, at inumin. Isang landas ang kanyang makikita, mataas ito at pasalunga, ngunit inakyat pa rin niya ito ng buong sigla. Sa hindi inaasahan, nang sumapit siya ang ibabaw ng isang bundok, ay nabatay ang kanyang kabayo. Dahil wala na siyang masakyan, ay naglakad na lang lamang siya. Narating niya ang bundok ng Tabor pagkaraan ng 3 buwan. Nakita niya ang puno ng Piedras Platas na ang mga dahon at sanga ay kumikintab ng ginto, pati ang mga ugat, ngunit laking pagtataka ni Don Pedro dahil napakaganda ng puno, ngunit walang dumapong ibon dito. Dahil sa labis na pagod ay hindi namalayan ni Don Pedro ang pagdating ng ibon. Nagsimulang umawit ang ibon na hindi na rin namalayaan ni Don Pedro. 7 kantang inawit ng ibon, 7 beses din itong nagpalit ng kanyang balahibo. Ugali ng ibong magbawas pagkaawit, saka ito matutulog, napatakan ng dumi si Don Pedro at siya ay naging batong buhay. Ang ikalawang paghahanap, buod ng mga saknong 80 to 109. Makalipas ang 1 taon ay hindi pa rin bumabalik si Don Pedro sa kaharian, kaya inutusin ng hari si Don Diego para hanapin ang kapatid at ang Ibong Adarna. Tulad ni Don Pedro, sumunod kaagad si Don Diego sa utos ng ama. Baon sa puso at dibdib niya ang pagnanasang makita si Don Pedro at mahuli ang Ibong Adarna. Narating din niya ang bundok ng Tabor at nakita rin niya ang punong hinahapunan ng Ibong Adarna. Biglang nabuhayan ng loob si Don Diego. Sa tabi ng punong ito, may napuna siyang isang bato. Tulad ni Don Pedro, napuna niyang walang dumadapo sa puno ng Piedras Platas. Gayong ito ay napakaganda. Nung lumalimang na ang gabi, si Don Diego ay namanghinga sa tabi ng batong buhay. Tulad ng kanyang kapatid, siya ay nakatulog din at hindi namalayan
ang pagdating ng Ibong Adarna. Tulad ng nakagawian ng Ibong Adarna, ito ay makapitong beses na umawit at makapito ring nagpalit ng kanyang magandang balahibo. Matapos ang kanyang pag-awit, ito ay nagbawas at napatakan din ng dumi ng ibon si Don Diego, at ito ay naging batong buhay tulad ni Don Pedro. Ang paghahanap ni Don Juan, buod ng mga saknong 110 to 162. Makalipas ang 3 taon, hindi pa rin dumarating ang 2 inutusan. Lalong lumala ang karamdaman ng hari dahil sa pagmamahal sa kanyang mga kapatid at sa amang hari. Kusang lumapit si Don Juan sa kanyang ama at humingi ng pahintulot upang siya ay humanap sa kanyang mga kapatid at sa Ibong Adarna. Sinabi niya na kung hindi siya papayagan, siya ay tatakas at hahanapin ang kanyang mga kakapatid at ang Ibong Adarna. Bagamat mabigat sa kalooban ng hari na mawalay siya kanyang pinakamahal na bunsong anak, sa bandang huli, pumayag na rin si Haring Fernando. Bago umalis si Don Juan, ay nagpabendisyon sa ama at nanalangin sa Berhing Maria. Umalis siyang may baong 5 tinapay. Tuwing magkakaisang buwan ng paglalakbay ay saka lamang siya kakain ng 1 tinapay. Nakarating siya sa ibabaw ng bundok pagkaraan ng 4 buwan. Doon ay nakilala niya ang isang matandang leproso na humingi sa kanya ng limos. Ang natitirang tinapay ng kanyang baon ay kanyang ibinigay sa matandang leproso. Nagpasalamat ang matanda kay Don Juan. Nabanggit ni Don Juan sa matandang leproso ang kanyang pakay sa bundok. Bilang ganti sa magandang ipinakita ni Don Juan sa matanda, itinuro nito ang kubong tinitirahan ng ermitanyo, nakakaalam ng punong tinatahanan ng ibon.